Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick. Bago yan, kailangan muna nating gawin yung ating nakaugalian dito. At shoutout nga pala, may nagpa-shoutout dyan, si kapatid na Jelo. Ito, may listahan ako rito. Jelo Advincula, JA, yung kanyang YouTube channel. Ayan, panoorin nyo dyan. Kapatid natin yan, kaya magaling ito. Isa ito sa magaling din na vlogger na kasama natin dito na INC Defender. Ito, si kapatid na JA Advincula. Panoorin nyo rin po yung kanyang mga video, napakagaling nitong kapatid natin. Kaya mga kapatid, alam nyo na ang gagawin nyo dyan. Ngayon, balik tayo rito. Yung pag-uusapan natin, kahapon, napag-usapan natin yung ina. Ngayon, balik tayo sa anak. Yan, anak. Kasi may bagong upload ito eh. Kaya kung ready na kayo mamaya, sabay-sabay natin panoorin, kaya mag-ready kayo kasi baka ma-high blood kayo sa masasabihin nito. Although, napanood nyo na ito, pero syempre, gawa natin ng reaction video. 'Di ba? Pero bago yan, bati muna tayo ng isang maganda umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod. Siyempre, gagawa tayo ng reaction video dito sa anak. Kung ready na kayo, ihanda ng inyong mga kape at magkape tayo habang nanonood. Panoorin natin. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. So, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ayoko sana mag-vlog ngayong gabi. Kasi gusto ko sana sa isang araw, isang beses lang. Hindi naman tayo tulad ng isang ibang mga vlogger dyan na gusto ay 3 sa isang araw para malaki yung kanilang income. So, kaya lang po ako nag-vlog ngayong gabi dahil po sa marami pong tumawag sa akin ng mga supporters natin, ng mga pulis, militar at iba pa, no? Na hindi mga iglesia ni Manalo na sumusuporta po sa atin. Ngayon, dahil nakiusap po sila na wag na lang sabihin yung kanilang mga pangalan dahil alam naman natin na may ibang mga iglesia ni Manalo na membro na alam mo na, pag nalaman nila, alam mo naman, utak ng mga membro ng iglesia ni Manalo, mga utak zombies, no? Mga utak halimaw, mga utak lobo. So, marami pong nabigay sa akin ng impormasyon, mga minamahal ko mga kababayan, no? Talagang yung pamunuan po ng INC ay talagang nagsisikap po pala na makuha tayo. Biro mo ba naman? Pati ba naman yung mga tao ko, lalong-lalo na yung isang tao natin na lumabas po sa ating programa na minsan ay humalili sa atin. Abay, tinatakot po nila mga minamahal kong mga kababayan. Tinatakot nila. Gusto nilang kumbinsihin na ituro kung nasaan ako. Gusto nilang kumbinsihin na ilaglag ako. Pero awa naman ng Diyos, no? Awa naman ng Diyos, hindi po tayo nilalaglag ng ating mga kasama, no? Sa totoo lang, natatawa po ako mga minamahal ko mga kababayan kung ano-ano mga pangalan ang inilagay nila sa akin. Kesyo si Richard Palacio daw ako, kesyo si ganun daw ako. Pero isa lang masasabi ko sa inyo mga minamahal kong mga kababayan, mga tolongges po at mga gago, mga demonyo yung nagsasabi ng mga yan, diba? Pero alam ko na sa isip ko, kaya sabi ko nga, salamat sa mga sponsor natin, no? So, alam ko rin, no? Sabi ko nga, salamat sa mga sponsor natin, lalong-lalo na kanina. Sa totoo lang, bumubuhos po ang suporta ng inyong lingkod, Epifanio Labrador. Araw-araw, sa totoo lang, ayoko na magmalaki. Siguro pinakamaliit po na natatanggap nating suporta financially, nasa 80,000 a day. Galing po yan sa iba't ibang mga reliyon, lalong-lalo na sa ating mga supporters, no? Kaya ako hindi ako natatakot eh. Kahit pakasuhan ako ng 100 beses ng iglesia ni Manalo, no? Kahit pa 1,000,000 kaso pa, hindi ako natatakot dyan. Kayang harapin niya ng abogado ko. Ayoko lang sabihin kung sino yung abogado ko, baka sabihin niyo, ang yabang mo naman. Diba? Pero ganun pa man, hindi po tayo natitinag.
Dahil alam ko naman, ang lahat ng ginagawa ng iglesia ni Manalo, na kung saan pinapagalaw niya yung kanyang mga vloggers, lalong-lalo na doon sa Facebook, kung ano-ano kanilang pinopost, kasi ayun, yun daw yung mukha ko, yun daw yung ganito ko, nakakatawa naman. Nakakaawa na kayo, mga iglesia ni Manalo. Ha? Tapos sabi pa nila, malapit na daw ako. Tarantado. Sa totoo lang, natatawa nga yung dito, mga kababayan, hindi po ako nag-iisa. Ha? Gusto niyong marinig ang boses ng isa sa mga lagi kong kasama? Isa lang ha. Sa 70 na kasama ko, dalawang commander ko lang yung pakikibuin ko. Ito, isang patunay. Excuse me. Sa tingin nyo ba, naniniwala ba kayo? Dito muna kayong dalawa. Ito mga kababayan, pakikibuin ko lang yung dalawang mga tao ko. Ikaw commander, maniniwala ka ba sa sinasabi ng INC? Hindi rin. Ikaw commander, naniniwala ka ba sa sinasabi ng ANC? Hindi. Naniniwala. Kasi sinungaling, di ba? Sinungaling. Kulto. Tama? Kulto yun. Kaya akala kasi nila kasi mga commander, nag-iisa tayo. Hindi nila alam. Sa totoo lang, nakakaawa po ang iglesia ni Manalo. Gagamit pa sila ng tao, gagamit pa sila ng guns, gagamit pa sila ng batas, gagamit pa. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, para sikreto nakikita ko kasi galawan ng iglesia ni Manalo Kunyari, kakasuhan nila, gagamitin nila yung NBI, yung ombudsman, yung DOJ, yung police, etc. Pero ang pakay nila, ipatumba tayo. Pero bilang dating naging mayor ng Batang Mindanao, ako po ay sa mga hindi nakakaalam, tulad nga ho ng sinabi ko, meron po tayong karanasan sa buhay na tayo ay nakulong dahil nakapatay tayo. Pero sabi ko nga, siguraduhin lang ng iglesia ni Manalo na ihaharap niya sa akin sanay din pumatay. Huwag niyo ko tinatakot dahil hindi nag-iisa si Epifanio Labrador. Hindi nag-iisa si Epifanio Labrador. Ano yung sinasabi ninyo? Na si Richard Palacio ay ako? Kawawa naman. Ano sinasabi ninyo? Si Macanas. Meron ako nabasa doon si Manyas ako. Ang dami nila sinasabi na yung mga pangalan na yun ay ako. Masabi pa nila qualified tip na yung kaso ko. Aba, matindi. Kung qualified tip yan, mga popo, biro mo ba naman mga minamahal ko mga kababayan, qualified tip, wala daw piyansa. Ito po itong nakakatawa dyan. Papupuntahin ko po yung mga tao ko sa Negros Oriental. Bibidyohan po namin yan. Huwag kayong mag-alala. Para lamang po patunayan na naninira lamang po yung iglesia ni Manalo. Yung Richard Palacio may qualified tip. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko kailangan magnakaw kasi ang pagkakaalam ko, kasi pinatanong ko po doon mga minamahal ko mga kababayan, yung may-ari po nung computer shop, kasi pinaimbestigahan ko sa Negros Oriental pinaimbestigahan ko sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, computer shop iniwan nung nagbabantay. Tama ba naman kasuhan ng qualified tip? Tapos Nobel? Tinanong ko rin po yan sa abogado ko. Sabi ko nga po mga minamahal ko mga kababayan, marami po tayong supporters. May kanina lang may nagpadala sa atin ng 80,000. Mag-isip kayo mga minamahal ko mga kababayan. Sa tingin nyo, sa dami ng supporters ko, sa dami na nagbibigay sa akin ng tulong, sa tingin nyo ba hindi ako makakakuha ng abogado? Ay nakakatawa naman talaga. Sobrang nakakatawa ang iglesia ni Manalo.
Sabi ko nga, mga minamahal ko mga kababayan, 1% lang sa 100% sa dami ng Katoliko ang Iglesia ni Manalo. Kaya nga sabi ko, kahit kasuhan pa ako ng 1,000,000 kaso, wala yan. Tai lang yung kaso na sabi na ganito, ganyan. Tarantado, parang sinabi nyo lang na kayo lang may kamag-anak na pulis. Parang sinasabi nyo na kayo lang ang may kamag-anak na NBI. Kayo lang yung may kamag-anak na sundalo. Hindi ko na po sasabihin sa inyo Pero gusto ko lang patunayan na kung merong koneksyon ng Iglesia ni Manalo sa pulis, sa NBI, sa mas marami po si Epifanio Labrador. Dahil kung tutuusin, tingnan nyo, mas marami pong sumusuporta sa mga sinasabi po ng yung lingkod kaysa sa mga sinasabi ng mga demonyo, mga gago, mga siraulo, kulto, organisasyon, isang mafia na Iglesia ni Manalo ang naniniwala po sa akin. Mas marami po. Mas marami po. Nakikita nyo naman yun sa comment section. At mas maraming natutuwa at mas maraming nagsasabi na tama lang ang sinasabi ko. At puro katotohanan ang sinasabi ko. Mga kababayan ko, sa totoo lang, ang dami po nilang paninira. Meron pang mga iba dyan nagsasabi, nagnakaw daw ako ng ganito ng estudyante. Putang ina, magkano ba yan? Nalaman lamang ko, mga minamahal ko mga kababayan, 2.5, halagang 2.5. Halagang 2.5, pwede kong isampal yan kahit ngayon Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, 2.5 lang. 2.5 lang na halaga, sabi nila. Ninakaw ko daw yung mga pera ng estudyante ko. Putang ina. Mga minamahal ko mga kababayan, 2.5 lang daw ninakaw ko. 2.5 lang daw, ano to? Baka gusto nyo isampal ko sa inyo yung pera na to. 2.5 lang na nakawin ko pa. Ayoko na lang patulan, alam ko. Pero sabi ko nga, mag-ingat ka. Dahil alam ko na kung sino-sino. Alam ko na kung sino-sino yung nagpapakalat na yan. Kaya sabi ko, sabi ko nga, kung ako'y siraulo, kung ako'y gago, pwede ako magbayad ng tao hanggang 20,000 lang kada ulo. Kaya ko magbayad ng ulo ng tao para lang ipatumba kung sino-sino. Kaya ko, kaya doon sa mga naninira sa akin, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil 20 mil lang. 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Kung sino man yung nagpapakalat na yan. Pero hindi naman tayo ganun Hindi naman tayo ganun kasiraulo, kagago. Pero dahil sinabi ko to, malamang kakagatin to ng INC. At malamang sila ang magpapapatay sa inyo. Doon sa mga nagsiwalat sa akin, alam ko kung sino-sino kayo. Alam ko kung sino-sino kasi in-stock namin yung mga nagko-comment. Kaya sabi ko, 20 mil lang ang halaga ng ulo ninyo. Kaya mag-ingat na kayo. Baka mamaya, Iglesia ni Cristo ang magpapatay sa inyo para lamang idiin ako. Yan ang masasabi ko. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, takot na takot po ang Iglesia ni Manalo sa akin ngayon. Dahil alam nila, malalantad ko sila. Malalantad ko sila. Hindi po ako basta-basta malalapitan ng kahit sino, sa totoo lang. Dahil marami pong organisasyon at marami mga tao ang sumusuporta sa akin. Kaya bago kayo makarating sa akin, ewan ko lang. Kahit sino ka pa. Alam ko mga minamahal ko mga kababayan, gagamitin nila ang NBI, gagamitin ng pulis, gagamitin ng sundalo para lang po makuha ako, para patahimikin ako. Pero doon sa mga sundalo na hindi Iglesia ni Manalo, sana po kampihan niyo po ako. Dahil ang kalaban po natin dito, yung Iglesia ni Manalo. Kaya sana po suportahan niyo po ako. Pero sa bagay, hindi ko na dapat sabihin yan. Dahil marami naman mga sundalo at pulis at iba pa mga departamento, lalong-lalo na sa NBI. Dahil may mga tiyuhin naman akong NBI.
Dalawa yan, Chuhin Kong MBIs, at sila ay nagpapaliwanag sa mga kasamahan nila na talagang gano'n. Na kaya lamang tayo pinag-iinitan ng Iglesia ni Manalo dahil nga sa nabubuking natin sila. Gano'n naman talaga sila pag nabubuking, gumagawa ng istorya. Nabubuko sila dahil, di ba? Pero gano'n pa man, mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Yun ang mga sinabi niya. Kaya isa-isahin natin yung mga sinabi niya. Akala mo hindi ako naglista ako rito. Gumawa ko ng assignment. Ito yon, yung unang sinabi niya. Pero bago tayo mag-reaction dyan, paalala ko lang po sa lahat ng mga kapatid na hindi lang po tayo ang gumagawa ng ganito. Marami po tayong mga kapatid. Kaya nakikisuyo po ako sa inyo. Bisitahin nyo rin po yung kanilang mga channel. Sapagkat ako po nagsisimula pa lang dito. Although matagal na ako rito, pero hindi po ako naging active. Ngayon lang po ako naging active dahil nasasaktan na po yung aking damdamin. Kasi pagka Iglesia ni Cristo ng pag-usapan, talagang matatouch ka. Kagaya na sinabi ko, kahit nga tiwalag marami pong nagko-comment dyan. Sinasabi nila tiwalag na po ako, pero yung puso at isipan ko, ako po ay isang Iglesia ni Cristo. Kinararangal natin yan. Kaya ito na, punta na tayo dito sa anak. Ito yung pag-usapan natin. Una, sabi niya, may mga kaibigan daw siyang mga pulis at militar. Tumawag sa kanya. Siya lang ang nakakaalam nun. Siyempre, di naman natin alam. Kahit ako, pwede ko sabihin tumawag, alam niyo ba, na tumawag sa akin si Biden? Ang sabi niya sa akin hello, bye. Sabi ko, okay, bye. Biden. Yun. Pero hindi totoo yun. Di ba? Pwedeng ganun Pero yan, opinion niya yan, wala tayong magagawa. Talagang ganun. Eto pa, mga INC raw, utak zombie. Parang bumabalik sa kanya. Pero, napansin ba ninyo? Ito lang masasabi ko, parang lasing ka nung sinabi mo yun. Siguro ngayon, mas masang ka na. Sasabihin mo, parang mali yata yung sinabi ko. Pero ganun pa man, karapatan mo rin yung maglasing. Okay lang din yun. Maglasing ka hanggat gusto mo. Parang lang naman, parang. Eto pang sinabi niya, tinatakot daw ang mga kasamahan niya. Labrador naman. Tinatakot pa ang lagay na yan Tinatakot o talagang nagtatago ka lang o ginagamit mo lang yung mga kasamahan mo. Alam namin dito, alam namin sa puso at isipan yung mga kasamahan mo, wala lang magawa yan sa ngayon. Wala lang magawa sa ngayon, 'di ba? Yan ang tandaan mo. Ito pa, salamat daw sa mga sponsor. Ito na sinasabi ko. O 'di ba? Sponsorship is real. Pero syempre, karapatan niya naman 'yon at alam natin, marami talagang susuporta pag ganyan kasi bakit? Daming galit na galit sa INC. Bakit ba kasi mayroon pa sinasabi dito, may kodigo ako, akala ninyo. Ito, sabi niya, mayroon daw siyang natatanggap. Kanina lang daw nakatanggap siya, 'di ba? Sabi niya, 'di ba? Katatanggap niya lang daw ng 80,000 pesos. Pwede sa isang araw. Ikaw na maraming pera. Hindi namin agawin sa'yo, huwag kang maglala. Sa'yo yan. Sayo na yan. Kasi kami, masaya na kami sa ganito. Ang importante sa amin yung katotohanan lang. At saka, importante siyempre, huwag kaming inapi. Kasi hindi kami papayag na apihin lang ng kung sino-sino kagaya mo. Ito pa, hindi daw siya nag-iisa. Malamang. Kasi kung mag-isa ka lang, hindi mo kayang gawin yan. Sigurado ako, mayroon kang mga galamay. At ilan ang kanyang galamay? Galing na sa bunganga niya, 70 persons. At mayroon pa siyang mga commander. Akalain ninyo? Ano tawag sa kanya? Supremo ng mga commander siguro. Pag sinabing commander kasi, ang pagkakaunawa ko sa akin lang. Pag tinawag kang commander, pwedeng nandun yan sa bundok. Sa bundok, kadalasan tinatawag ang pangalang commander. Alam na natin kung ano ibig sabihin yan. Diba? Ngayon, mayroon din commander dito sa mga militar. Hindi naman militar ito Diba? Hindi naman militar ito. Bakit sasabihin niya may commander? Diba? So meaning, pag sinabi niya commander dito sa gobyerno, mga militar ito. Pero hindi sabi niya, mga commander, hindi mamilitar ito. Paano siya nagkaroon commander? Diyan pa lang, panalo na kami. Ito ba masaklap? Dating naging mayor sa loob. Hindi naman sa pinagyayabang Nakulong po ako. Sabi niya, dyan sa video nakulong ako, nakapatay ako, tapos naging mayor ako. Ikaw na yung mayor. Ikaw na yung vice mayor. Ikaw pa yung konsihal. Ikaw pa rin yung congressman. Ikaw pa yung governor. Wala kaming pakialam doon. Ang importante, nagtatago ka. Kahit na ikaw pa maging presidente doon sa loob Diba? Doon sa loob. Paano dito sa labas? Kamusta? Kamusta dito sa labas? Ito pa, papupuntahin niya daw yung mga tao niya sa Negros, sabi niya. Bibidyo niya. Abangan natin kung talagang galit na. Nagagalit na naman yung aking uang. Ito pa yung maganda sinabi niya. Kaya daw niyang magbayad. Kalahin mo? Ng 20,000 sa mga vlogger na bumabanat sa kanya. 20,000 per head. Kayang-kaya niya rin yun dahil sa kanyang pera. Ikaw na ang may pera. Kung ganyan ang labanan na magbabayad ka pa pala ng hitman para lang tumira sa mga vlogger, isang karuwagan yan. Bakit? Gagamitin mo yung pera mo para lang pumaslang ng mga kagalit mo. Isang karuwagan yan. Bakit ka magbabayad? Kung talagang kaya mo, matapang ka di ba?
Sarili mo. Yan ang sinasabi ko kasi sa inyo eh. Yung mga tapang ninyo, hinihiram nyo lang sa pera. Minsan, hinihiram nyo sa alak. Kung talagang matapang ka, sugurin mo isa-isa. Yung mga kung saan ka galit. Diyan ka masaya, di ba? Kung talagang matapang ka, huwag mo nang gamitin yung pera mo. Umasa ka sa sarili mo. Ito pa, patuloy tayo. Takot na daw ang INC. Noon pa sinasabi mo ito, takot na takot eh. Sino ba nagtatago ngayon? Di ba? Kung takot na takot kami, dapat sugurin mo yung kadalukal namin. Diyan mo malalaman kung talagang natatakot kami. Pinagpapawisan ako sa iyo, napakainit kasi dito ng aking kinalalagyan. Sugurin mo bawat lokal. Sabi mo, ako sa Epipanyo Labrador. Sino yung may galit sa akin dyan? Kada lokal puntahan mo. Tingnan natin. Hindi yung gagamit ka pa ng mga tauhan. Wala mang kinalaman yan sa ginagawa mo. Nadadala lang yan sa iyo. Para lang sabihin na totoo, o kunyari, kinausap mo. Di ba, Commander? Of course, sasagot yan. Kasi pag hindi yan sumagot, baka sampalin mo. Ganyan kakatapang eh. Diyan sa inyo. Ito pa, humihingi ng kakampi sa mga sundalo ito. Sabi niya, maliwanag yung sinabi niya, di ba? Maliwanag. Pwera lang daw doon sa mga hindi iglesia ni Cristo. Dapat daw tulungan siya. Kasi pagka iglesia ni Cristo, alam niya na raw ang mga utak niyan. Alam niya ng laro. Ang galing mo naman. Inuunahan mo na yung mga iniisip ng tao. Lalo na yung mga nasa gobyerno. Lalo na yung mga uniform personnel natin, NBI, militar, police, judge, attorney. Kaya niya rin magbayad ng attorney. Kahit daw ilang daan ang kaso niya, kaya niyang magbayad ng attorney sapagkat kumikita siya ng 80,000 per day. Ikaw na. Sana all. Di ba? Pero hindi. Matatakot lang ako sa'yo, Labrador. Kapag ka, sumugod ka sa kakadalukal at ikaw na mag-isa. Kami naman, wala naman kami kasama. Hindi naman kami nagmamayabang kasi. I-depend lang namin ang aming mga sarili. Pag sinimulan mo kami, talagang mangyayari yung sinasabi mo. Punta ka doon! Gusto mo, magdala ka ng baril. Diyan ka naman magaling eh. Tignan natin kung hindi ka mahuhuli. Ako, si Epipanyo Labrador. Sabihin mo, asan na yung nagagalit sa akin ng mga vlogger? 20,000 ang ibibigay mo. Tapos, bibintangan mo na naman. Iglesia ni Cristo yung magpapapatay. Naku! Ito pa, hindi raw siya nagmamalaki ha, pero may dalawa daw siyang tiyuhin na nasa NBI. Ng mga kapatid, parang natatakot na ako kay Labrador. Parang ayoko na yatang mag-vlog. Diba? Dalawa raw yung tiyuhin niya sa NBI, mayroon pang mga militar, mayroon pang mga pulis. Idadamay mo pa yan sa kalukuhan mo. I'm sure yung mga yan, galit sa ginagawa mo. Diba? Akalain mo, NBI yan. May mga utak yan. Nag-aral yan. Tapos, gaganunin mo lang. Of course, syempre, pampalakas loob. Kaya ka nga nag-vlog. Huwag kang lasing. Ayoko sana mag-vlog eh. Halatang halata naman, nananakot na naman itong si Epipanyo Labrador. Tapos ibabalik niya rin sa Iglesia ni Cristo. Nang Iglesia ni Cristo daw ang nagpapapatay. Ang nagpapapatay. Di ba? Galing sa bunganga niya. Tignan nyo ha, ini-stock niya na. Huwag na kayo mag-comment doon sa video niya. Huwag na kayo manood din. I-stock kayo. Ako, hindi ako mag-comment doon. Tatakot ako eh. Ayoko na mag-comment kasi baka i-stock ako eh. Di ba? Yan ang isa sa mga ginagamit niya. Mayor, maraming salamat po sa mga suporta ninyo mga kapatid. Huwag po tayo patitinag dyan. Takot na ako. Takot na ako, Labrador. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Hindi ka pa nagsasalita, nababasa niya yung utak mo tsaka yung laman ng damdamin mo. Sinasabihan mo pa yung mga Iglesia ni Cristo kriminal, ikaw naman pala yun. Ito yung sinasabi natin, guilty feelings. Siya yung may gawa, ipapasa niya ngayon sa Iglesia ni Cristo. Kayo na ang humusga. Shoutout po sa lahat ng mga taga-lokal, distrito ba yan, lahat po ng mga kapatid. Hindi ko na kayo maisa-isa. At syempre, pakisuportahan nyo po ang kagaya nating mga reactionist na mga kapatid natin sa pananampalataya. Maraming salamat po. At kagaya ng sinasabi ko, mag-iingat tayong lahat. Puwera lang sa iyo, Labrador.